Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aaristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito susundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Stop. After our meeting, we will make a statement. Sige po, sir. Pasensya na po. Makisuyo po, makisuyo. Yan lang po. Discuss lang po muna. Okay. Asa man dito ka doon? Lahat ay basig manghihira to. Manghihira to rin. Nalusutan na pala tayo! Sarga! Sa next generation! Baba! Marshal! Sa gilid ng kasada! Kasi dito hindi nila binababoy na tayo! Binababoy na sa natin! Magtira lang tayo ng ilan dyan. Pag sakali, nagsabi ako na harang! Kung kailangan harangan natin humiga kayo sa kalsada, hihiga tayo! Huwag tayong pumayag na ilalabas nila. Tama tayo sa sama! Ang susunod natin tagapagsalita ay si retired General Daus. Focus tayo dito. Kasi pag nakapokus tayo dito sa magandang hapon po. Mga kababayan, kapwa ko Pilipino, yung matitino ang isip. Meron po kaming contact directly sa loob. Ngayon, kinakausap na. Positive po. Nakukunin si General Bato. Kaya, ina-advisean namin kung nakikinig kayo dyan sa loob, General Bato, lumabas ka rito. Hindi kami makapasok. Lumabas ka rito at bibigyan ka namin
ng human shield kahit mamatay kami dito. Please, Gerald Bato, alam ko palabang ka. Lumabas ka rito at maraming mga kasamahan dito sa kapaligid din. Hindi lang makapasok dyan sa loob. Kaya, Mga orago naman. Tayo, baka makakagip tayo sa may problema ako sa chicks. Sila pinalulutok ko. Mga chick po, chiking. Pero hindi pa naman tayo retirado sa pan-chicks. Maraming po tao dito, nakakalat lang po kahit saan. Marami, magkabilaan na. Okay, kawin naman kayo. Makakita naman kayo dito yung mga paborito ng vlogger. Hindi ko hindi pa natin sure kung totoo yan. Yun nga, sana mas dumami pa tayo dito para suportahan. Kasi pangalawang beses na to kung magkakataon, nahayaan pa ba natin na ginawa na kay Tatay Digong to? Ngayon, gagawin na naman nila ulit ni Senator Bato de la Rosa. Sila kami baka magulat na lang tayo bukas sa makalawa. Yung gobyerno, hawak na ng mga Amerikano yan. Kasi kung yung presidente nga na naging maayos na presidente sa bansa natin, ipinamigay nila sa dayuhan. Ngayon yung senador na ibinoto ng halos 20 million na tao ng mga Pilipino, ngayon ibibigay na naman nila sa dayuhan. Dahil sa kagustuhan nga nilang mabawasan yung mga maaaring magno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So yun nga, sana mas tumindig pa tayo at samahan na rin ng panalangin kay Ama na sana ay wag nang dumami yung mga ganitong gawain na kahayupan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez na ginagawa dito sa bayan natin. Alam naman na ng lahat yan. Marami lang nagbubulag-bulagan dyan dahil sa mali-maliitang pera. Pero bandang huli, kung panahon nyo ngayon, magiging panahon din namin. Tandaan yan. Salamat. Sir Jun Nabines. Ayan, ito po. Pagsalitaan natin si Sir Jun Nabines. Magandang hapon. Dapat lang sa kanya yun. No? Yes. Magandang hapon sa lahat. Bakit tayo andito? Bakit kailangan magsakripisyo tayo na hindi na natin trabaho protektahan ang Senado? Pero bakit tayo ang andito? Dahil hindi na matino ang gobyerno natin. Kriminal at magnanakaw na ang may hawak ng ating gobyerno. Mismo ang mga pulis, sabi nila bulong-bulong sa gilid, Sir, gusto lang namin magtrabaho ng maayos. Pero hindi namin nalilimutan na ang totoong nagmamahal sa mga Pilipino at mismong sa mga pulis ay si Presidente Duterte. Sir, sabi nila sa akin, nung maristo ako 2 beses, na-raid ako ng 1 beses. Tumulong sa akin, Sir. Hindi kami pro-BBM. Nagpapasalamat pa nga kami dahil si Tatay Digong ang nagbigay ng dignidad ng mga pulis. Dinoble sweldo namin. Pero sir, may trabaho din kami. May mga pamilya din kaming pinapakain. Ayaw namin ng gulo, pero sa ngayon, hanggat makaya namin,
mananahimik lang kami. May isa kong kasamang pulis, sabi niya, pati ba naman post sa Facebook, sa pilitan na mag-like sila para lang linlangin ang buong mundo na mayroon pang matinong gobyerno dito sa Pilipinas. Pero sa mga puso natin, sa mga pulis, alam namin masama ang loob nyo dahil hindi tayo magkalaban. Isa lang ang gusto natin, matinong Pilipinas, matinong trabaho, hindi magulo. Gusto natin na mayroon tayong pride. Pero anong ginawa ng adik na presidente? Ginawa tayong magkalaban. Mismo yung mga makabayan yun, yung mga leader nila, mga NPA sila ang pumabatay ng mga pulis, mga sundalo. Ayan sila sa kabila. Nakatingin lang mga pulis natin, wala silang magawa. Pero sa puso nila, alam nyo kung sino ang ating kalaban. Naghahanap buhay lang tayo. Kahit yung mga OFW naghahanap buhay, bakit halos na lang lahat tayo gusto mag-abroad? Dahil walang kapag-asa magtrabaho sa Pilipinas. Ang mga OFW araw-araw umiiyak. Ano ang tsansa natin? Ang tsansa natin, sana ang gobyerno matino. Bakit? Hindi na sana tayo mag-abroad. Dati, pag pulis ka, hindi mo kayang bumili ng matinong bahay, pamumuhay. Nang dumating sa Tatay Digong, disinte na ang pulis. Pag pulis ka, makakakain ka na 3 bisis ang araw, makapunta ka pa sa mall. Binigyan ni Tatay Digong ng dignidad ang mga pulis. Pero wala pang 3 taon, pinakulong siya. Bakit? Ayaw na mga dayuhan, ayaw na mga oligarko, ayaw ng mga adik na mga Pilipino magkaisa. Ang pira ng gobyerno natin, magkano bang budget natin? 6 trillion, mag 7 trillion na. Kung hindi na nakawin yon, lahat ng pulis, hindi na kailangan magkutong. Hindi na kailangan magnakaw. Hindi na kailangan mang-ape dahil yung sweldo matino. Hindi na tayo mag-abroad. Dati gusto natin, okay, mag-abroad ako kahit domestic helper. Yung mga professional natin, naging disente ang gobyerno sa panahon ni Tatay Digong. Nakita natin yung pera ng gobyerno, ginastos sa kalsada, sa airport, sa ports, lahat. At inalis na yung mga korupsyon. Pero nung nakatungtong ang isang adik sa Malacanang, ano ang nangyari? Ang mga dayuhan na ayaw makita ang mga Pilipinong magkaisa, ayaw na makita na ang Pilipino umunlad. Dahil bakit ayaw nilang umunlad? Nasa atin lahat ng resources. Gusto nila ang mga Pilipino palaging mahirap para panay na lang tayo mag-export ng mga matitinong professionals. Sino ang nakanabang sa ating matitinong professionals? Magagaling world class. Ibang bayan. Dahil talagang sinadya na tayo'y magkalaban, tayo'y magkawatak-watak para palagi na lang tayong i-exploit ng mga dayuhan at mga oligarko. Si Tatay Digong ang nagpakita sa atin na pag tayo magkaisa, meron lang tayong leader na matino. Hindi na mga pulis, hindi na mga motong, hindi tayo mag-abroad. Uunlad ang Pilipinas. Pero tingnan mo ang nasapit natin. Mismong si Senator Bato, dating general. Kabaro niyo, sir. Kabaro niyo si Senator Bato. Dahil matino ang presidente na si Duterte, tumaas ang respeto ng mga Pilipino sa mga pulis. Pero kita nyo ngayon, mismong mga pulis ang tumutugis sa matinong leader. Bakit? Dahil ginusto nating tumahimik dahil wala tayong tapang sa loob natin. Wala tayong tapang sa isip natin at sa puso. Lahat ng andito, siguro, hindi matipuno, hindi malaking katawan, walang armas. Pero,
Ang puso natin, handa tayong mamatay para sa bayan. Unahin nyo na ako. Pero alam nyo, andito kami para sa bayan. Alam din namin na kayo andito para sa bayan at gusto ninyong matahimik. Pero ang kalaban nasa kabila. Sino ba ang nagpan ng mga rebelde at mga makabayan lang? Gobyerno. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating tumapang. Si Presidente Duterte lang ba ang matapang? Papayag ba tayo na isang tao lang matapang? Pag walang handang mamatay na Pilipino, walang pag-asa ang Pilipinas. Kaya protektahan natin ang Senado, protektahan natin si Senator Bato, protektahan natin ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Sa kanyang pamamahala, Duterte align siya, meaning pag Duterte align, matino mag-isip, may pagmamahal sa bayan. Kaya kahit kailan di tayo alis dito hanggat hindi ma-stabilize at hindi natin masiguro na ang bagong liderato ng Senado at si Senator Bato ay hindi secure. Nakuha na nila lahat, NBI sa kanila, pulis sa kanila. Yung isa pang adik na isang politician, ginawa pang NBI LG officer. Puro na lang adik. Si Trillanes, sino ba yung Trillanes? Repealed yan. Dati yung sundalo na lumaban sa gobyerno. Tayo, hindi tayo lumaban sa gobyerno. Ang ginawa natin ngayon, protektahan ang gobyerno, ang Senado na isang co-equal branch ng executive. Dahil ang executive natin, pinamumunuan ng drug addict at kriminal. Tayong mga pulis, meron tayong mga drug test. Bakit ang presidente ayaw magpa-drug test? Tayong mga pulis, hinuhuli natin ang magnanakaw. Bakit hindi natin mahuli ang mga magnanakaw sa Malacanang at sa House of Representatives? Bakit? Dahil kulang tayo sa tapang at pagmamahal sa bayan. Kung si Tatay Digong, 80 years old, hindi umatras, hindi natakot, dahil gusto niya ipakita sa mga Pilipino na ang buhay natin na bilang Pilipino walang saysay kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya sana lang, hindi natin papayagan na makuha ang isang senador sa isang asong ulol na Trillanes na nag-represent ng ICC. Dahil ang oath natin, lalo na sa mga pulis, mga opisyal, you did not swear an oath to protect the ICC. You swore an oath to the Constitution. You read the Constitution, wala doon na you protect the ICC, you follow orders from the ICC. Ang andon sa Constitution, ang executive branch, ang judiciary, mga korte, at Senado at House of Representatives. Kaya dapat tayong mga Pilipino makakaintindi para lang yung pamamahay natin. Ang Pilipinas, ang ating pamamahay. Ang ICC, para lang yung kapitbahay. Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Iba dapat ang tatay, ang nanay. Hindi yung sa kabilang yung kapitbahay mo lang. Kapitbahay lang natin ang ICC at hindi natin kilala kung sino yung mga huwis nila. Nakita nyo sa TV, hindi nga marunong mag-English. Mas magaling pa mag-English yung mga high school natin. Bakit tayo makikinig sa ICC na hindi natin alam kung sino sila? Ang ating pakinggan, ang ating kapwa Pilipino, ang ating ipaglalaban,
ang ating konstitusyon, ating ipaglalaban si Senator Bato at hindi ang buang na si Trililing Trillanes. Sana mag-issue ang Senate ng warrant of arrest kay Sonny Trillanes at i-deputize lahat ng mga pulis na ipahuli siya para bugbugin natin yung gago na yan dahil he is not representing the interest of every Filipino. He is representing the interest of a foreign entity na hindi natin kilala. Kaya sana, andito tayo ngayon, sir, mga pulis, I salute you. But please put in your heart, our duty is to protect the Constitution. And Senator Bato is representing a constitutional body which is the Senate, and he is elected by 20 million people, 20 million Filipino. We should respect that, and we should protect the Senate. Mabuhay si Senator Bato! Mabuhay ang Senado! Mabuhay si Senator Alan Peter Cayetano! Sana tatagal bilang presidente sa Senate si Senator Alan Cayetano at huwag nating hayaan na mahuli at makidnap si Senator Bato. Salamat. Frankie, ito, pasensya na. Medyo, ano lang ako. Kailangan natin makita ang ating mga kasama. Ako yung humihingi muna ng onting spasyo. Takbo ng maisog! Buhay pa kayo! Handa ba kayo protektahan ng konstitusyon? Handa niyo maprotektahan ng pagka-Pilipino niyo? Ayan ang boses ng hakbang ng maisog. Naririnig niyo sila ngayon. Nandito kami dahil patuloy binababoy ang pagka-Pilipino natin. Patuloy tinatanggalan at niyuyuraan ang ating sinilangan. Patuloy tayong binibigyan ng pasakit at pagluhod sa mga banyaga. Hindi namatay ang mga bayani natin para lumuhod tayo sa mga banyaga. Tama! Yan ang totoo! Hindi tinayo ang Republika para lumuhod tayo sa mga banyaga. Tama! Ito ay tahanan natin. Marami na tayong pinatalsik sa banyaga. Bakit hindi natin gawin ulit ngayon? Patalsikin natin ang namumuno sa ICC na gustong maghari pa dito. Walang jurisdiction ng ICC pagdating sa ating mga politiko. At ito ang tatandaan nyo. Matagal na sa mga termino si Rodrigo Roa Duterte at Ronald Bato de la Rosa. Nung sana sila ay nasa Davao pa, matagal nyo nang pina-ICC. Pero bakit nyo ngayon gagawin? Pamumulitiko. Bakit nyo ngayon ipapakita ang pamumulitiko nyo? Takot sila na buhok po ang mga Duterte. Then alam nilang pag Ikulong lahat ang mga sinakaw! Ikulong ang mga adik! Sila hindi pa natatapos sa ganyan nila. Hanggang ngayon, may ganito tayong eksena. Hanggang ngayon, patuloy tayo sa maghahati ng mga Pilipino. Habang kayo nakaupo, nahahati ang mga Pilipino. Ang mga sumusunod sa inyo, ang mga taga-suporta ng gupilit na gobyerno at ang mga bayaran galing sa paleta ng pondo ng tao. Hindi tayo bayaran dito! Ito ay may message si General Bato de la Rosa.